Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pananakop sa Amerika, partikular sa Imperyong Aztec at Inca. Gayun din, ang epekto nito sa lipunang Amerika at sa lipunang Espanyol. Noong unang bahagi ng ika-16 na siglo, nagsimula ang Espanya sa malawakang pagsakop at eksplorasyon sa Amerika. Isa sa mga unang hakbang nila ay ang ekspedisyon ni Diego Velázquez de Cuéllar, na noong taong 1511 ay namuno sa pananakop ng bansang Cuba. Bilang unang gobernador doon, siya ang nagpatatag ng mga lungsod tulad ng Baracoa at kalaunan ay Havana. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinatupad ang encomienda system, kung saan pinilit ang mga katutubong Taino na magtrabaho para sa mga Espanyol bilang pagbabayad ng buwis at serbisyo. Dagdag pa rito, sila rin ang nagbigay ng pahintulot kay Hernan Cortes upang magsagawa ng ekspedisyon patungong Mexico. Bagaman kalaunan, ay nagtunggali sila dahil sa ambisyon ni Cortes. Si Hernan Cortes ay isang Espanyol na conquistador na ipinanganak noong taong 1485 sa Medellin, Espanya. Mula taong 1519, siya ay nagsagawa ng mapangahas na kampanya laban sa makapangyarihang Imperyong Aztec. Sa tulong ng mga katutubong kaalyado at ng kanyang estratehiya, nasakop niya ang Tenochtitlan noong taong 1521 na nagbunsod ng pagbagsak ng buong imperyo at pagbubukas ng Mexico para sa Espanyol. Ang pananakop na ito ay nagdala ng malaking yaman sa Espanya at nagpalawak ng kanilang impluensya sa Mesoamerica. Si Montezuma II ay ang emperador ng Aztec na unang nakilala ni Cortes. Ayon sa ilang tala, naniwala si Montezuma na baka si Cortes ay si Quetzalcoatl, isang Diyos na inaasahang babalik mula sa silangan. Dahil dito, sinalubong niya si Cortes ng may paggalang imbes na paglaban. Samantala, sa Timog Amerika, si Francisco Pizarro ang nanguna sa pananakop ng Imperyong Inca. Noong taong 1532, kanyang nadakip ang Inca na si Atahualpa at sa kabila ng pagbabayad ng napakalaking halaga ng ginto at pilak, pinaslang pa rin ito. Noong taong 1533, nasakop ni Pizarro ang kabiserang Cuzco at makalipas ang 2 taon, itinatag niya ang Lima bilang sentro ng kapangyarihang Espanyol sa Peru. Kasabay ng mga ito, nagsagawa rin ng paglalakbay si Juan Ponce de Leon na noong taong 1513 ay unang nakarating sa Florida. Bagaman hindi siya nagtagumpay sa pagtatatag ng kolonya roon, naging mahalaga ang kanyang papel bilang unang nagbukas ng rehiyong iyon para sa mga Espanyol. Sumunod naman si Hernando de Soto, nakilala sa kanyang paglalakbay mula taong 1539 hanggang 1542 sa timog silangang bahagi ng Hilagang Amerika. Kabilang ang mga lugar na ngayon Georgia, Alabama at Mississippi. Siya ang unang Europeo na nakakita at nakatawid sa ilog Mississippi noong taong 1541. At bagamat hindi siya nakapagtatag ng kolonya, iniwan niya ang mahalagang kaalaman tungkol sa heograpiya ng rehiyon. Si Francisco Vázquez de Coronado naman ay nagsagawa ng ekspedisyon mula taong 1540 hanggang 1542 sa hilagang kanlurang bahagi ng Mexico at timog kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Ang kanyang mitiin ay matagpuan ng 7 Cities of Gold o Cibola. Ito ay isang alamat mula sa Espanya noong Age of Exploration na nagsasabing mayroong 7 lungsod sa Hilagang Amerika na napakayaman sa ginto, pilak at mahalagang hiyas. Subalit natuklasan lamang niya ang mga rehiyong tulad ng Grand Canyon at mga lupain ng Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma at Kansas. Tunghayan natin ang mga naging epekto ng pagkagalugad at pananakop ng Espanya sa Amerika
at sa lipunang Espanyol. Ang epekto nito sa mga katutubo sa lipunan sa Amerika. Una, ang pagbagsak ng mga imperyo at lipunang katutubo. Bumagsak ang Imperyong Aztec noong 1521 at ang Imperyong Inca noong 1533 dahil sa pananakop ni Hernan Cortez at Francisco Pizarro. Napawalang bisa ang mga tradisyonal na pamahalaan, sistema ng batas, at relihiyong katutubo. Ikalawa, ang pagbabago sa ekonomiya at sa pilitang paggawa. Ipinakilala ang sistemang enkomienda na naglagay sa mga katutubo sa sapilitang paggawa sa mga bukirin at minahan para sa mga Espanyol. Ang sistemang ito ay nagdulot ng malawakang pagkawala ng populasyon dahil sa labis na trabaho, sakit at karahasan. Ikatlo, ang Kristiyanisasyon. Pinilit ng mga misyonero ang pagpapalit ng relihiyon mula sa tradisyonal na paniniwala patungo sa Kristyanismo o Katolisismo. Maraming mga kultural na tradisyon at wika ang nawala o naimpluwensyahan ng Espanya. Ikaapat, ang pagpapalitan ng kultura at teknolohiya. Nakilala ng mga katutubo ang mga bagong hayop gaya ng kabayo at baka, halaman gaya ng trigo at asukal, at armas na dala ng Espanyol. Sa kabilang banda, ipinakilala ng mga katutubo sa Espanya ang mga bagong produkto tulad ng mais, patatas at kakao. Ang epekto ng paggagalugat at pananakop sa lipunang Espanyol. Una, ang pagsulong ng yaman at kapangyarihan. Ang ginto at pilak mula sa Mexico at Peru ay nagpayaman sa Espanya at nagpalakas sa kanyang impluwensya sa Europa. Nakatulong ito sa pagpupondo ng mga digmaan at pagpapalawak ng imperyo. Ikalawa, ang paglago ng kolonyal na imperyo. Naitatag ang mga kolonya sa Mexico, Peru, at iba pang bahagi ng Hilagang Amerika. Ang Espanya ay naging pangunahing kapangyarihang kolonyal sa Amerika sa loob ng maraming siglo. Ikatlo ay ang pagbabago sa lipunang Espanyol. Lumawak ang pamahalang Espanyol sa pamamagitan ng mga viceroy at gobernador. Nagkaroon ng bagong uring sosyal tulad ng mga konkwistador na yumaman mula sa pananakop at mga misyonero na may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng relihiyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!